Remain standing and let's open our Bible in the book of Mark, chapter 12. Ayan. Mark 12, verse 30 to 31. Medyo marami lang tayong mga apat na book ang babasahin po natin, no? And they are all in the New Testament, no? Mark chapter 12, verse 30 to 31. Yung mga bisita po natin, we have po sa screen po natin para makita nyo po. And I would like to read this in NLT translations. Mark chapter 12, verse 30 to 31. And you must love the Lord your God with all your heart and all your soul, all your mind, and all your strength. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. Medyo mabigat po ito po nga pangalawa po na ito because alam naman po natin makasarili po tayo, mga tao. It is part of our Adamic and sinful nature that we love ourselves first. Tama? Parang lalo na kung mamahalin natin kung paano raw natin mahalin yung sarili natin at mahalin natin yung kapwa po natin. But the Lord Jesus Christ Himself speaking, the second is equally important. Love your neighbor as yourself. No commandment is greater than this. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 14 and 15. For the whole law can be summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. But if you are always biting and devouring one another, watch out. Beware of destroying one another. At balik tayo sa Matthew. Ayan. Matthew chapter 7, verse 1 and 2. Do not judge others and you will not be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you use in judging is the standard by which you will be judged. And also in the book of James, last na po ito. Ayan. At mag-i-start na po tayo. James chapter 2, verse 12 and verse 13. So whatever you say or whatever you do, remember that you will be judged by the law that sets you free. There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you had been merciful, God will be merciful when He judges you. Tayo po'y manalangin po sa oras po na ito. Aming Ama, sa oras na ito kami nagpupurit, nagpapasalamat. And we're so thankful for today na kami po'y dinala po ninyo sa dakong lugar po na ito, not just to be with your presence, Lord, but to seek and to know your perfect will according to your word. Panginoon, linisin mo ang aming po mga puso, anuman Lord, bahid ng karumihan, kasalanan, kahinaang gumapi po sa amin, patawarin mo po kami. And we pray, Lord, na kami po'y masamahan po ninyo para po sa pag-aaral namin ng iyong salita, sa huling paksa na series po na siyang aming pong tinatalakay, gabayan mo po kami. Help us to be non-partisan, Lord. Help us, Lord, as a citizen and as a believer, of course, Panginoon, na kaming lahat na mga anak mo ay kalooban po ninyo ang siyang aming pong sundin, Panginoon. Maraming salamat. Gabayan mo ang aming kaisipan, gabayan mo ang aming desisyon, gabayan mo ang aming pangunawa. Higit lalo sa lahat, Panginoon, pahalagahan namin ang iyong banal na salita. Maraming salamat. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Okay. So sa oras po na ito, tayo po'y makaupo na po.
So we started this series last March 23, no? And then of course, meron tayo mga iba't iba po na mga event, kaya po ito'y umabot ng ganito po na March 11. No, I'm sorry, May almost 2 months din inabot, no? So mahaba-haba ang ating tinakbo, ang nilakbay para po sa serye po na ito. Pero at least, no, naniniwala ako, lahat po tayo, kung babalikan po natin yung mga pinag-aralan po natin, makikita po natin dito po sa salita ng Diyos na siyang pinagbabasihan po natin, napakahalaga po na malaman ng isang mananampalataya, no, ang salita ng ating Panginoon. Kasi po, ang isa sa nakakalungkot po, no, na bagay, kaya po natin tinalakay po ito, ay wala tayong iniintindi at wala tayong pag-aagam-agam, pag-aalala po, pag pinag-usapan po ang hindi mananampalataya. Because ang lahat ng hindi naniniwala sa salita ng Diyos, wala po silang guideline, wala silang pamantayan na sinusunod po na kung saan na ito po ang magiging patnubay po nila, lalo na po sa usapin po na pampolitika. Akala ng iba, ang Biblia po ay pang-spiritual lang, pero sa hindi nakakaalam, kahit po ang politics po ay tinuturo po dito po sa Bible. No? Higit sa lahat, importante po yung attitude. Yung tinatawag na proper attitude. Okay. So briefly, balikan lang po natin. Ito po nga mga naging paksa po natin, no? Last March 23, no? At ating tinalakay po, no? Ito po nga the dirty tactics of Philippine politics during campaign period. Okay, nalaman na po natin yan, yung mga iba't ibang dirty tactics po na yan at hindi na po natin yan na iisa-isahin pa sa araw po na ito. And then in our second subject, tinalakay po natin how Christians should handle the dirty world of the Philippine politics na ito, yung Christianity and the fight against political toxicity. Napaka-toxic po ng Philippine politics dito po sa atin. Imaginein po ninyo, bakit hindi magiging toxic po? Yung nanay at anak nag-aaway, yung anak at saka yung magulang aawayin po. Naintindihan po ba natin? Minsan magkakasama po sa opisina, nag-aaway-away. At ang nakakalungkot, syempre po, yung tayo mananampalataya. Kasi hindi naman mangyayari na magkakapare-parehas tayo. Tignan ninyo, bagamat marami po sa atin, nakakulay rosas po ngayong araw po na ito. Di po ba? Pero, hindi ibig po sabihin, yung mga nakaitim po, demonyo po yung lahat ng nakaitim. Di po ba? Naintindihan po ba natin? May kanya-kanyang pagpili po at yung mga sabihin natin na nakaberde po ngayon na ang kaisipan po nila ay talagang sila po ay luntian ng kanilang mga kaisipan. Naintindihan po ba natin? So kaya doon sa parting yon, lahat po tayo may kanya-kanyang pagpili. Naintindihan po ba natin? And then last April 13, we talk about should Christians participate in negative campaigning in elections. Kailangan ba? Okay, ulitin ko. Ang ginamit po rito is negative campaigning. When you say negative, ito po hindi po yung mga bagay po na nakakatuwa at ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Napag-aralan po natin to. And then last week, May 4, ang topic na tinalakay po natin is the illusion of righteousness, which is yung political superiority among Christians. Ito ang nakakalungkot na sapagkat merong mga mananampalataya just because of their political allegiance, political values, or political belief, akala nila superior sila kesa dun sa iba po na mga ang pinili po ay hindi po ayos, no? Sa kagaya ng binanggit ko po nung nakaraan. Marami po ang mga tumatakbo po sa panahon po natin. Definitely, they're not very much qualified according to sa standard na pinipili at gusto ng bawat isa. Siyempre po, pagka ikay gagawa ng batas, mahirap namang komedyante po ang gagawa ng batas. Tama po ba? But nonetheless, kinakailangan irespeto at igalang po natin ang ating sariling saligang batas na nagpahintulot sa sino mang Pilipino. Kasi kahit na sinong Pilipino, basta't marunong magsulat, marunong bumasa, at siya po ay residente po ng bansa po nating ito at nasa edad po na nire-require, maaari po siyang kumandidato o tumakbo sa anumang pamunuan po o sabihin natin pamumuno
dito sa ating pong bayan. In the first place, hindi po kasalanan ng komedyante. Kasi kung talagang susundin po natin yung tinatawag po na saligang batas, ang may loopholes, hindi po yung komedyante. Hindi yung artista. Ang may loopholes yung saligang batas. Di ba? Binanggit ko na po nung nakaraan yan. So, kung sila ay hindi karapat-dapat, dapat ayusin ang saligang batas. Ako po naniniwala, of course, no, definitely. Dapat kung babaguhin yan ay gagawa ng tinatawag po na batas po. Dapat po mga abogado po ang tatakbo po dyan. Yun ang gawin po nila. Talagang marunong po talaga, maalam sa batas, no? Kung yung dynasty, ang dali nga rin matanggal niyan eh. Kung tutuusin, simpleng-simple po ang akin po sinishare nga kay Sister Ernie, para maputol ang political dynasty. Galit na galit po tayo sa political dynasty, di po ba? Isipin po ninyo, isang bagay lang para mawala po yan, yung sa pre-qualification ng pagtakbo. Unang-una, kung ikaw ay tatakbo ng pinakamababa na level, no? Halimbawa, barangay. Hindi ka po pwedeng dapat maging barangay captain, tatakbo ka, umpisa kagad barangay captain ka, dapat tumakbo ka muna ng tanod. Kagawad, ayan, no? Di po ba? Magkagawad ka muna. Pagka nakatakbo ka na ng kagawad, tsaka ka ngayon tumakbo ng kapitan. Ganun ngayon, kasimple po yun. Ngayon, sa ating pong syudad po, yung mga tinatawag na mga konsehal, hindi ka po pwede sabihin natin maging konsehal nang hindi ka nagiging barangay captain. Ganun kasimple. Tama po ba? Pagkatapos, kung ikaw ay naging konsehal na, siyempre po, susunod, tsaka ka ngayon, hindi ka po pwedeng tumakbo ng bise na vice mayor nang hindi ka nagiging konsehal. Ganun ang gawin po. Subukan ninyo. Maiinip yan eh. Sigurado yan, pagdating po ng tatargetin nila, presidente, very much qualified na yan. Matanda na po yan. Totoo yun. Hindi ka pwedeng tumakbo ng mayor nang hindi ka nagiging vice mayor. Hindi ka pwedeng maging congressman nang hindi ka nagiging mayor. Ganun lang po kasimple po yun. Naintindihan natin? At pagdating sa senador, hindi ka pwedeng mag-senador nang hindi ka pa nagiging congressman. Tama? Ang tagal niyan. Tignan ninyo kung magda-dynasty pa yan. Sa ilang taon ng niyan. Oh. Di ba? Naintindihan po ba natin? So kaya yan, meron pong loopholes ang ating pong tinatawag na saligang batas pagdating po doon sa bagay na yan. Pinabayaan kahit sino. Siyempre, kung marunong magbasa, kahit po yung mga taong grasa, pwede po yan. Kung halimbawa nakakabasa pa po yan. Di ba? May taong grasang marunong magbasa. May taong grasa nga, ang galing mag-English eh. Daig po marami po sa atin sa usapang English lang. Naintindihan po ba ninyo? Meron pong butas ang saligang batas patungkol dyan. Kaya, tayo mananampalataya, okay na yung mga taga-sanlibutan. Yung mga taga-sanlibutan, naiinis sila sa artista, naiinis sila sa mga komedyante, naiinis sila sa walang kakwenta-kwentang kandidato. Huwag na kayong mainis. Naintindihan po ba natin? Dapat ngayon maisip ninyo, kasi yung saligang batas ang nagpahintulot na kahit na sino ay pwedeng tumakbo. Magalit po tayo sa saligang batas. Naintindihan po ba natin? Amen. Okay. So, lumabas po yung tinatawag na political superiority among Christians, no? Na may feeling sila na mas matindi sila. Now today, in our fifth and final subject, we will explore the topic, no? Political compassion beyond judgment and demonization. Sapagkat meron po talagang nadidemonize. It's either the candidate and their supporters. Tama? So this behavior is especially very alarming, lalo na po sa mga mananampalataya. It is very un-Christian. Para sa isang mananampalataya na magkaroon ng ganitong klaseng mentality, magkaroon ng ganitong klase pong tinatawag po na judgmental attitude. Kapag meron po siya ng ganito, no? Kasi tayo po'y nabubuhay, no, sa panahon na kung saan grabe po, it has been marked, no, by intense political polarization
and ideological divides, no? The tendency to judge and demonize those with differing beliefs has become alarming and prevalent in our times. Which is totoo. Di ba? Ang hirap. Tignan ninyo. Dito lang. Right now, nandito po tayo dito sa siyudad po ng Imus. Hindi naman tayo lahat ng naririto taga-Imus din. Tama? Merong iba rito, taga Las Piñas. Merong iba sa inyo, taga Bacoor. Diba? Merong iba sa inyo, taga Dasmariñas, may naligaw pa nga taga Cabuyao, may taga Makati, ako nakita. No? Sa Baluarte ng mga Binay. Diba? So, may mga taga Cabuyao, may taga San Pedro, iba-iba po tayo eh. Pero nandito po tayo sa lugar ng Imus. At kahit ipagpalagay pa po natin, lahat tayo butante ng taga Imus, hati-hati din po tayo. Uulitin ko, bumoto lang tayo, pero wag tayong mang-away at makipag-away. Naintindihan po ba natin? Now, a closer examination of scriptures, makikita po natin that scripture reveals that this kind of mentality is not only counterproductive, but also contrary to the teachings of Jesus Christ. Laban po. Kumokontra, hindi po umaayon sa turo ni Kristo yung ganitong klaseng mentalidad, yung ganitong klase pong kaisipan, yung ganitong klase pong pag-uugali sa kapwa mananampalataya. Bakit po? Ang itinuturo po ng Biblia, ng salita ng ating Panginoon, is love and understanding. Everybody say the word love and understanding. Ngayon, sabihin nyo yan sa mga katabi ninyo, love and understanding. Nasabi nyo na po, love and understanding. Baka kayo mismo magkaaway, ha? Meron pumunta rito, may kaaway, may inaway. Di po ba? Sabihin nyo uli, love and understanding. So ngayon, no? Tignan po natin, no? Huwag na mauwi sa pagkamuhi. Dahil iba ang kanyang political allegiance, political belief, and political values, parang ang tinginan natin dun sa kaiba, no? Na iba, na sa ating paniniwala, ang tingin po natin, bobo Demonyo. Dahil sa kanilang pinili. Tama? Amen. Okay. So, pag-aralan po natin for today. First, let's talk about the Christian call to love and acceptance. The Christian call to love and acceptance. Tayo po ay tinawag ng Panginoon, hindi po para sa politika. Lalo nang hindi tayo tinawag para mang-away. Tandaan ninyo, hindi tayo tinawag para mang-away. Sabihin nyo sa katabi nyo, huwag tayong mang-away. Yan, ang dapat na gawin. Hindi tayo tinawag ng Lord para mang-away. Tama ba? Kung away ang gusto po natin, hindi po tayo para po dito sa Kingdom of God. Tandaan po ninyo, diretso po yan. Kung away ang gusto po natin, hindi tayo para sa Kingdom of God. Tayo po ay tinawag ng Diyos sa pag-ibig at magtanggapan sa isa't isa. Regardless of our belief, regardless of our attitude, regardless of everything na meron tayo, dun tayo tinawag ng Diyos. Magtanggapan po tayo. Amen. Now, putting the command to love one another into practice. Paano ngayon natin gagawin yan? No? Ito pong tinatawag po na pag-ibig, pagmamahal, no? Sa isa't isa, sa kapwa po natin, na magawa po natin. Gusto niyo malaman? Now, this verse has been popularly known as in Christendom as the 11th commandment, no? Bakit po? Kaya po siya kino-consider as the 11th commandment. It is because in the New Testament, this is what the Bible mentioned in John chapter 13, verse 34 to 35. In ESV translation, a new commandment I give you, that you love one another. Love one
another, just as I have loved you. Alam niyo, the words of Jesus Christ, yung sinasabi niyang, just as I have loved you. Now, from the very context itself, okay, sa context to, nung John chapter 13, tatanungin ko kayo, ang context nito, sino kausap niya? Sige. Sino kausap niya in John chapter 13? That's right, disciples. Okay. Now, sinabi niya that you love one another just as I have loved. Sino ba yung disciple po na yun? Number 1, meron po doon tinatawag po na si Matthew, no? Ano ang trabaho ni Matthew? Tax collector. Possibly, corrupt ba si Matthew? But sabi ng Lord, that as I have loved you. Minahal ba ng Panginoon yung mga corrupt? Ha? Susunod, no? Tinatawag po na si Peter. Ano bang estado ng buhay po ni Peter? Ano ba si Peter? Ano ba si John? Ha? Fisherman. Ito po yung sinasabing mga nasa laylayan ng lipunan. Minahal ng Panginoon. Sabi niya, just as I have loved you. You have to love one another just as I have loved you. Now, another thing to consider, kahit na sabihin po ninyo, ito pong magkapatid po na ito na si John, no, and James po na ito, ito po ay mga hambog po eh. Kaya nga binigyan po sila ng title, Son of Thunders. Siyempre, in our modern time, pag sinabing Son of Thunders, anak ng, yan, matanda yun eh, okay. Pero literally, Son of Thunders, it refers to yung kidlat po talaga. Kulog, ayan, to be specific, no? Na may kayabangan. Mayabang eh. Mayabang po ito eh. Pero kita niyo, sabi ng Panginoon, you have to love one another just as I have. So, kung ating bubusisiin, yung lahat ng mga alagad po, may kanya-kanya po na mga pag-uugali po yan. Na mga hindi nakakatuwa, hindi katanggap-tanggap, and yet the Lord instruct them. And also instructing us, you have to love one another just as I have loved. Dagdag natin, huling-huli. Yung ipinagsawsaw ng Panginoon, sino po yun? Nung Last Supper. Yun! Si Judas, siguro, one of the most hated disciple, and take note, apostle. Apostol ng Panginoon, si Judas. Nakita nyo naman gaano ka-special ang treatment ng Panginoon kay Judas, hinugasan ng paa. Diba? Pinagpilas ng tinapay. Hindi lang basta pinagpilas, isinawsaw pa. Nilagyan ng palaman. I will ask you, on the context, who among the 12 ang ginawa niya ng ganon? Except Judas. That's right, special love. Special love para kay Judas. Kaya ba natin yun? Na magbigay ng special love kay Judas? But the Lord teach us, instruct us, no? Anong sabi niya? That you love one another just as I have loved you. In-exemplify ba ng Panginoon yung pagmamahal po na ito? Yes. Yes. Amen. Amen. So from here, makikita po natin, listen to this. Believers, no, are to prioritize love over judgment. We are to prioritize love over judgment and division. Because when Christians focus on differences in political views instead of underlying call to love, the risk of tarnishing their witness as followers of Christ. Totoo po yun, nawawala po eh. Yung patotoo na tayo tagasunod ni Kristo. Ang pagkakakilan lang ng tagasunod ni Kristo, matindi po magmahal.
Kaya lang, ang nangyayari, because of the political climate in our time, hindi po pag-ibig ang nararamdaman. Pagkamuhi, pagkagalit, pagkapuot, away, at puro away. Tama? Amen. Nandiyan pa po ba tayo? So, nababahiran yung patotoo po natin. Sira Yung utos ng Panginoon na magmahalang kayo, mangag-ibigan kayo sa isa't isa, sira Pag sinabihan mo ng tanga, ng bobo, dahil sa nawawala yung pag-ibig ni Kristo. Yung iba, nagiging Espanyol pa di po ba? Idiota. Tama? Amen. Now, to truly love your neighbor, act with compassion and refrain from judgment or demonization. Yan ang kinakailangan na maintindihan po natin para mamahal natin, maibig natin ang ating pong kapwa, compassion ng pairalin. The key word is just as I have loved you. Just as I have loved you. At kung ipe-personalize niyo yan, o tignan natin yung mga pag-uugali po natin. Kayo po ba tawang-tuwa kayo sa mga pag-uugali po nating personal? Ha? Especially talking about doon sa mga weaknesses natin. Kayo ba natutuwa? Tuwan-tuwa ba kayo sa diretso po kung yan ay matatawag natin kademonyuhan, kasamaan. Tuwan-tuwa ba kayo sa kasamaan ng ugali po ninyo? Meron ba sa inyo rito na natuwa sa masamang ugali po ninyo? Of course, yung magandang ugali, madaling mahalin nga yun Pero doon sa kamalian po natin, kayo po ba'y tuwan-tuwa? Tama? Wala, di po ba? Naiinis nga tayo, bakit ganun tayo Amen. So ganun din po yan, iwasan po natin. Kasi yan ang pagkakakilanlan na tayo tagasunod ni Kristo. Now, another thing we must consider and also put in these words in our spirit, it is against God's will for Christian to speak evil of one another. Pangit Sabi ko sa inyo, kung sanlibutan, pabayaan natin sila kasi hindi naman sila hindi sila sumusunod rito, walang pamantayan. Yung mga nasa political arena or whatever po na politics that they are involved with, okay lang sila kung wala silang Kristo, kung sila'y mga hindi mananampalataya. Pero tayong mananampalataya, who has the Word of God, who has the will of God, ay maintindihan natin, it is against God's will for Christian to speak evil of one another. Isipin ninyo, sa kapwa mananampalataya, pangit nga na magsalitaan ng hindi maganda. Imagine ninyo, magiging maganda ba si Nanay Diding at saka po si Sister Sol, magsasalitaan sila ng masama sa isa't isa? Parehong mananampalataya? Amen. Anong sabi ng Bible? James chapter 4, verse 11 and 12. Do not speak evil against one another. Wow. Do not speak evil against one another. Brothers, the one who speaks against a brother or judges his brother speaks evil against the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. There is only one lawgiver and judge, he who is able to save and to destroy. But who are you to judge your neighbor? Sino ka raw para hatulan mo yung kapwa mo? In Easy English Translation, Easy English Bible Translation, tignan nyo ang sabi, my Christian friends, do not say bad things against each other. Amen. If you speak against another believer, you are really speaking against God's law. If you judge another believer, then you are judging the law too. When you do that, you are not obeying the law. Ayan, yung mga humahatol sa kapwa mananampalataya, hindi ka na ngayon tagasunod ng kautusan ng Panginoon. Isa ka ng
hukom, tagahatol. Maraming ganyan, ang rolyo po nila, hindi na tagasunod. Hukom na. Sister hukom. Brother hukom. Tama po ba? Amen. When you do that, you are not obeying the law. You are giving yourself authority to decide what the law says. God is the one who gave His law to people. Only He has the authority to judge whether the people have done what is right. Only He can decide to save people or to destroy them. So you must not judge your friends. You do not have that authority. Kalooban ba ng Diyos maghatulan? Ha? And to judge one another based on political belief can also disrupt the unity that God's desire for His church. Diba, ang sagwa, paulit-ulit ko na nga nasasabi. Kita ninyo, may mga churches dahil lang sa politika, mag-aaway-away. Yung iba, iniwan yung ministry. Kaganda-ganda na naglilingkod sila sa Panginoon. Dahil lang na yung pinili nung kanilang nasa pamunuan, hindi umaayon sa kanilang gusto, iniwan yung church. Biro nyo, hindi niya isinang-alang-alang pala yung kaligtasan na tinanggap niya sa Panginoon. Samantalang isang araw lang yan, naboboto. Mostly po, paulit-ulit ko nababanggit na rin po, ang pag-unlad po natin, hindi po nakasalalay sa pamahalaan, sa gobyerno. Marami po na mga yumaman po, hindi po yan bumoto po doon sa tinatawag po natin na nakaupo na nasa gobyerno. Sila po yung mga nagsumikap. Huwag nating masyadong iasa po sa gobyerno na ganito, ganyan. Wala na tayong magagawa pagdating doon sa parting yun. Tayo mismo magsumikap sa buhay po natin. Kahit yung hindi mo binoto, kahit siya umupo, pag nagsumikap ka, yayaman ka, uunlad, gaganda ang buhay mo, kapatid kaibigan. So there is no need na talagang tignan natin yung kapwa natin on a lower level, no? Mababa ang kaisipan, isa siyang mangmang, no? Dahil sa kanyang pinili, wala pong ganun na sinasabi. At aral ang Biblia. Malaking pagkakamali po ito ng marami po. Now, let's talk about the dangers of demonization. The dangers of demonization. No? Now, those who demonize others for differing political views exhibit a pharisaical mentality. When you say pharisaical mentality, the word pharisaical means self-righteous or hypocritical. Self-righteous yan eh. Kaya nga niya nasabing bobo, tanga, idiota. Yung iba pinili at hindi niya kaparehas dahil nga meron siyang ganito, pharisaical mentality. Self-righteous. Kailan po sinabi sa Bible na tayo magiging righteous because of our whatever political allegiance meron tayo? Sige. Dahil itong politiko na to, pinila mo na magiging righteous ka kaysa sa iba. Nakabase ba sa politics ang ating righteousness o nakabase kay Jesus Christ? Kung nakabase kay Jesus Christ, therefore, wala tayong karapatang hatulan. Yung iba ang pinili. And demonizing others or labeling them as morally inferior or outright evil because of their political choices poses a significant risk para po sa atin ng mga mananampalataya. Because this mentality contributes to a culture of hate. Tingnan ninyo kung sa Panginoon yan. Ang naiko-contribute nito ay cultural hate, misunderstanding, and division. Hindi po yan para sa Panginoon. Hindi po yan ayon sa salita ng Diyos. Hindi po yan ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Sabi nga po, no? Sa aklat po, no? By the title, Exclusion and Embrace, no? Let me share this with you, no? Na ni Miss Rolab Volpe, ito po ang sabi niya, demonization leads to a cycle of animosity that can infect entire communities.
Which is true. The moment na pumasok po talaga yung demonization po na yan, talaga yung culture of hate, the misunderstanding, and the division, papasok po yan. Kita nyo, kaya nga sinasabi, watak-watak ang bansa po natin. Di tayo tumulad sa ibang bansa, matapos nilang bumoto, balik lang sila sa ordinaryong buhay. Tama. Amen. No? And listen to this. Baka hindi nakakaalam, no? Doon sa mga nagdi-demonize, sa kapwa po nila mananampalataya. Remember who demonizes Jesus? In the scriptures. Nabasa nyo ba? Sinong grupo ang nag-demonize kay Jesus Christ? And Jesus Christ himself experienced this, na ma-demonize din siya. Let me read this, no? In Matthew chapter 9, verse 33 and 34. So Jesus cast out demons. Then the man began to speak. The crowds were amazed. Nagulantang yung mga tao dahil sa mga ginawang himala ng Panginoon. Sabi ng mga tao, nothing like this has ever happened in Israel. Walang nangyaring ganito sa bansang Israel na ito. They exclaim, but the Pharisees, ang mga Pariseo, na mga laging ang tingin nila sa sarili nila'y mataas sila, di ba? Self-righteous, ayan, hypocritical. The Pharisees said, he can cast out demons because he is empowered by the prince of demons. Kaya naman nakakapagpalayas ng demonyo ang Kristo na yan? Kasi sinasapian siya ng prinsipe ng demonyo. Biro nyo, ginanon si Jesus Christ. Walang takot. Amen. Matthew chapter 12, verse 23 and 24. Tignan nyo yung sabi, the second incident. The crowd was amazed. Could it be that Jesus is the son of David, the Messiah? Yun ang tanong ng mga tao. And when the Pharisees, eto na naman, narinig na naman nila. When the Pharisees heard about the miracle, they said, no wonder he can cast out demons. Bakit? He gets his power from Satan, the prince of demons. O, titan, sinabihan na. Yung power daw ni Jesus Christ galing kay Satanas. Amen. Nakita nyo sino nagsalita kay Jesus Christ ng ganito? Na na-demonize siya? Sino po? Kaya yung mga nagdi-demonize nung kapwa mananampalataya, wala tayong pakialam sa labas, sa mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Bahala sila sa mga buhay po nila. Pero tayo mga mananampalataya, we should never do that. Amen. Now, demonizing those with differing beliefs can lead to spiritual decay within the church. Yan ang mangyayari po talaga. Pagkabulok Yan ang mangyayari. Bakit ko po sinabi? In 1 John chapter 4 verse 20, in NCB translation or New Century version, if people say, I love God, if people say, I love God, but hate their brothers or sisters, they are. Mahal ba natin ang Panginoon? Of course, sasabihin natin, yes. But, sabi pong gano'n ng Panginoon sa kanyang mga salita, but if you hate your brothers and your sisters, when you say you love God, you are liars. Those who do not love their brothers and sisters, whom they have seen. Nakikita na natin yung brother and sister natin. Hindi mo mamahal yung nakikita mo. You cannot love God whom they have never seen. Paano mo nga na mamamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? Kung yung brother, yung sister mo na nakikita, hindi mo magawang mamahal. And remember the words of Jesus Christ. Love one another just as I have loved you. Ito yung bagay na nakakalimutan natin lagi, kung paano tayo minahal ng Panginoon. And when we say how God loves us, how God embraces us,
how God accepts us. Buong buo na tinanggap tayo ng ating Panginoon. Amen. So, lack of love for others contradicts the core tenets of loving God. And when Christians engage in demonization, they not only damage their relationship with fellow believers, but also jeopardize their relationship with God. Yun ang siya mabigat po pagdating po doon sa bagay po na yan. Amen. So ngayon, tignan po natin. Let's talk about the example of Christ. The scriptural example of Christ. Now, Jesus served as our ultimate example of how to engage with others, including those with differing views. Kasi talagang hindi natin maiiwasan yan. May makakasalamuha ka, makakampronta ka, may makakausap ka sa opisina lang eh. Diba? Sa office ninyo, yung mga nagtatrabaho po rito, yung mga estudyante, kasi sa eskwelahan po ninyo, sa klase po ninyo, may mga maiinkwentro kayo sa buhay na hindi ka parehas ng kaisipan po ninyo. Hindi ka parehas ng gusto po ninyo. Hindi ka parehas ng pinaniniwalaan po ninyo. Mangyayari yan kahit sa negosyo, kahit saan. Bakit po? Iba-iba po tayong mga tao. Imaginin po ninyo kung ang lahat ng tao kamukha mo. Sige, lumalakad ka, kamukha mo, nakakasalubong. Hi, me! Imagine ninyo, sige po. Di ba, Mami Diding? Lahat ng tao makakasalubong nyo, mukha nyo na ganyan. Tignan ko lang kung hindi kayo mauya. Di ba? Tama. Amen. Di po ba, Brother Royder, lahat na lang na makikita mong tao, kamukha mo. Di ba? Try to imagine that. Yung lahat na lang na makakasalubong natin, papasok ka sa eskwela, makikita mo, kamukha mo. Nagtrabaho ka na, makikita mo, kamukha mo. Di ba? Mag-aasawa ka, kamukha mo. Mariones, di po ba? At nagkaanak ka, kamukha mo. Sige. Ito tinuturo sa atin ng Panginoon kung paano po natin, paano tayo makikipagkapwa sa mga taong iba ang pananaw sa ating po mga buhay. Amen. Kasi all throughout the gospel, mababasa po natin in the scriptures, especially in the gospel, how Jesus Christ interacted with individuals across various socio-political spectrum. Magmula sa tax, no, sa collector ng collectors to Pharisees, no, na siyang ito pinagpakitaan ng Panginoon ng habag. Lahat po ng ito. For example, no, in Luke chapter 19 verse 1 to 10, Jesus extends grace to Zacchaeus, a tax collector despised by his fellow Jews. Alam po niyo kung babasahin po ninyo, bakit po galit po ang tao kay Zacchaeus? Ano siya? A corrupt tax collector. Kaya nung makita niya si Jesus Christ, kasi maliit siya, makinig kayo mga maliliit ha, hindi dahilan ang pagiging maliit para hindi kayo mapansin ng Panginoon. Tama? So, ang ginawa ni Zacchaeus, alam niya, maliit siya, pag dumaan si Jesus Christ, hindi siya makikita. So, magaling tumiming. Alam niya yung ruta ng dadaanan ni Jesus Christ. At humanap siya sa malayo pa lang ng puno na pag dumaan si Jesus Christ, makikita siya, titingalain siya. Biro niyo, tiningala siya ng Panginoon na pagkaliit-liit niya. Bakit? Marunong pumosisyon. Kita ninyo? Di ba? So, nung dumaan ang Panginoon, napatingala sa kanya, sabi sa kanya, Zacchaeus, come down. No? Let's have a dinner in your house. Ba, sabing ganun, biro mo, inaya pa siya, magkumain, maghapunan. Eh ngayon, narinig yun, kilala po ang karakas po ni Zacchaeus. Di ba? Ano karakas ni Zacchaeus? Corrupt. Corrupt tax collector. Di natin alam kung sa BIR siya, sa customs, di po ba? Or basta tax collector, sigurado BIR yan. Naintindihan po ba natin?
Amen. Okay. Hindi ko naman po sinasabi po 100% corrupt ang mga taga-BIR. Hindi lahat, pero majority. Sorry, di po ba? Kinapoy nag-uusapan natin si Zacchaeus po, tax collector. So, bato-bato sa langit, ang tamaan, mabukulan sana kayo. Magbago po kayo sa mga isip po niyo. So, going back with Zacchaeus, sabi niya, pangako niya, sige Lord, lahat ng mga ninako ko, babalik ko sa kanila ng 4-5 doble. Grabe, so ibig sabihin, ganun karami ninakaw niya. Tama? Yung bagay na binabalik niya, makikita niya kung gaano siya kakorap talaga eh. But, you know, even though Zacchaeus was despised by his fellow Jews, Jesus Christ, no, extend His grace and love. Hated by Jews. Tama? Dito, pagkakaiba eh. Sa atin talaga. Kaya, yung mga corrupt sa ating pamahalaan, wag lang tayo basta magalit sa kanila. Ipanalangin po natin sila. Mahabag po, pag alam nyo corrupt, lalo nating ipag-pray. Kasi kapag kayan, in-enlighten ng Lord, maalay nyo, katulad ni Zacchaeus, ibalik po ng ilang doble. Yung mga ninakaw nila. O di po ba? Amen. Panalangin lang. Kagaya ni Zacchaeus, babalik din. Kaya kung may mga nagnakaw po sa gobyerno, wala naman po akong sinasabing nagnakaw po, no, na specific. Pero siguradong meron. Baka ikikinakausap ng Panginoon, ibalik mo na ng 4, 5, 7 doble yung ninakaw mo. Alam mo naman kung ilan yung ninakaw mo. Itira mo na lang kung anong sweldo mo. Dasal. Pagdasal natin sila. Huwag natin silang kamuhian. Madalas galit na galit tayo eh. Di ba? Saan ba makakarating yung galit natin? Sige, tatanungin ko kayo, o galit tayo, sige, kay ganitong politiko, saan makakarating yung galit natin? Sigurado kapag ka nakaharap mo yan eh. Tatawagan mo yan eh. Sorry, Congressman, magandang hapon po. Mayor, Governor, magandang Mr. President, Mr. Vice President. Di po ba? Lahat po yan eh. Gagalang pa rin natin. Ngayon, galit ka. May mangyayari ba sa galit natin? Ha? Subukan mo, makasalubong mo yan at sabihin mo, ikay corrupt. O tignan natin. Baka ma-contempt ka. You see, we're talking about realities in life. Kahit anong galit natin. But if we will pray for them, katulad ni Zacchaeus, pwedeng mabago eh. Isa sa uli nila. Yung mga ano nila. Ninakaw. Amen. And another thing, Jesus offered friendship. Kinaibigan niya eh. Tama? Pero kinaibigan niya, hindi para humingi ng project, ha? Ha? Kinaibigan ni Jesus Christ, si Zacchaeus, hindi para humingi ng komisyon. Zacchaeus, mukhang balita rito. Ang laki ng bigayan na natatanggap mo. Baka pwede ko mangumisyon dyan. Hindi po eh. Friendship leading to transformation. Nabago si Zacchaeus. Nakita nyo, instant. Yung pagkakita niya, Lord, lahat ng ninakaw ko, ibabalik ko. Kaganda, kita niyo yung transform. Sabi lang naman ng Panginoon, tara, maghapunan tayo, Zacchaeus, sa bahay mo. Doon ako kakain. Kasi siguro, alam ng Panginoon, masarap ang pagkain sa bahay ni Zacchaeus eh. Oh. Di ba? Totoo naman eh, pagka-corrupt, masasarap ang pagkain po niyan. Makikita niyo bang tumutuhog po yan ng mga, di ba? Yung mga fishball, ano pa yung mga pusit-pusit na may harina, ano tawag doon? Alam, hindi niyo subukan niyo. Hindi ko naman sinasabi, wala naman akong sinasabi, pero imbitahan niyo kami, subukan natin, tingnan natin kung merong ganon. Tama po ba? Oh. Alam ng Lord, masarap ang pagkain. Inimbitahan, pero nabago si Zacchaeus. Uulitin ko, kahit anong galit natin sa politiko, hanggang saan makakarating ang galit natin. Pero kung magdadasal tayo, pwede po na mabago. Amen. Now, such Christ-like behavior embodies the spirit of understanding.
that should characterize Christians as they navigate political and social disagreement. Nakita nyo, huwag natin sabihin hindi disagree ang ating Panginoon sa ginagawa ni Zacchaeus. Ayaw niya. Ayaw ng Lord ng korap. Ayaw ng Lord ng ginagawa ni Zacchaeus. Ayaw ng Panginoon na nagnanakaw ng mga tax po na yan, no? O kumukubra ng sobra. Itong tax collector po na ito. Ayaw ng Lord. Pero kinaibigan niya. Pinakisamahan niya. Bakit? Kailangan mailapit sa Kanya. Kung ang mentalidad natin, lahat ng korap, ang goal natin is soul win. Dapat ganun Di po ba? Kung meron mang korap dito sa syudad po na to, is-soul win po natin yung korap na yun. Tama? Kung wala naman, praise the Lord. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Kung wala, imposible. Pero gusto namin kayong maligtas, gusto namin kayong makakilala, gusto namin kayong ilapit sa Panginoon. Amen! Kahit na-disagree po tayo sa kanila, ang kinakailangan madala sila sa kingdom of God. Ang kinakailangan mailapit sila sa ating Panginoon. Bakit po? Ang pagbabago po wala sa politics. Ang pagbabago po nasa salita ng ating Panginoon. Kinakailangan makakilala tayo sa kaisa-isang tagapagligtas. At doon magsisimula ang pagbabago po na yan na sinasabi. Amen. Now, let's talk about Jesus' timeless warning to all believers. Do not judge or you too will be. Madalas nating makalimutan to, mga Christians. I would like to refer this part sa lahat ng Christians. Mga Christians, ministers, pastors, church workers, believers in Christ. Ang babala ng ating Panginoon, huwag kang humatol. O ikaw ay hahatulan din naman. Bakit ko po sinabi? Matthew chapter 7 verse 1 and 2, do not judge others, or you will not be judged. For you will be treated as you treat others. The standard you use, judging, is the standard by which you will be judged. Ano ang ibig po sabihin po nito? Madalas galit na galit tayo doon sa lahat ng mga gumagawa ng masama, sa mga corrupt na politician. Yes! Tandaan po natin, kung hindi tayo nakakilala sa ating Panginoon, kaparehas lang natin sila. Whether you're a corrupt politician or a simple liars, isa lang ang pagkahihinatnan po ng nagsinungaling at ng nangurap. The same judgment awaits for them both. Yung konti kasalanan at maraming kasalanan, isa lang po ang kahihinatnan. And only hell awaits for those who do those things. Kaya nga walang pinagkaiba po tayo sa corrupt na mga politicians. And why are we going to judge them according to our own measurement? It is because ba dahil kayo nakakilala? It is because that you have been forgiven and you are using the wrong measurement. Yung hinahatulan mo, hindi nakakilala At kahit pa nakakilala sa Panginoon, it is not our duty, it is not our responsibility to judge one another. Meron tayong Christian na mentality. Dahil konti, yung nagagawa mong kasalanan, ang tingin mo, you are more righteous and holier than the other. Baguhin nyo yan. That is not biblical mindset. Ang gumawa ng kasalanang konti at gumawa ng kasalanang marami, both of them, hell awaits them. Impyerno parehas. Revelation chapter 21 verse 8, malinaw yan na naka-outline. Nangalunya, pumatay, mangkukulam,
magnanakaw, at pati po nagsinungaling. All of them. Sabing ganun, lahat tatapon sa fire of hell. Sigurado, ang pinaka konti kasalanan puro yung nagsinungaling. Di ba? Tama? Pero impyerno eh. Nagsisinungaling ba marami? Konti lang. Di ba? Araw-araw. We lie every day. Yung napunta ka lang sasabihin sa'yo, bumisita ka sa kaibigan mo o sa bahay ng kapatiran o kung kanino, tatanungin ka, oy, kumain ka na. Sasabihin mo, busog pa po ako, pero kung yung tiyan mo, may grinder na Tapos, busog pa ako, sis, Brad, busog pa ako, okay lang ako. Pero Tom Jones na talaga. Tama? Kumusta ka na? Sasagot natin, okay lang ako. Ang totoo ba? Okay ka. People lie every day. And because they lie, isip nila, konti lang, hindi naman siya damaging as murderer, as an adulterer, or as sabihin natin, kung ano man ang matitinding kasalanan. Ganon ang paghatol ng Panginoon. That is why, ganon din ang grace ng Lord sa atin. Amen. So kaya sa atin pong lahat, tatanungin ko kayo, may karapatan ba tayo ngayong hatulan natin? Yung kapwa nating konti o malaki yung kasalanang ginawa niya? Ngayon, yung mga korap na yan, ba tayo magagalit sa kanila at mamumuhi? Di ba? Naiba lang tayo, kinaawaan lang tayo ng Panginoon. Yung korap na yun, kung saan man silang departamento ng pamahalaan, at tayo po na nasa lipunan, parehas lang tayo sa mata ng Diyos. Mata mo kasi ginagamit mo, hindi mata ng Diyos. Ang mata ng Diyos nandito po sa salita niya. Amen. So now, let's talk about the impact on church and society. The moment we demonize someone, ano impact po nito sa church and society? Number one, na makikita po natin, the consequences of judging and demonizing fellow citizens, including fellow Christians, diminishes believers' influence. When you say believers' influence, we're talking about yung effectiveness po natin as witnesses of Christ. Try to imagine kapag yung isang mananampalataya, di po ba, na dinimonize niya yung kapwa niya, it is because mali yung tingin mo, mali yung kanyang iboboto, you demonize them because of their political belief. Sa standard mo, mas lower siya. Ibig sabihin, mas angat ang utak mo kaysa sa kanya. Tama po ba? Amen. Siyempre, isipin po ninyo, yung witness natin, as tayo po effective witness ng Panginoon, malilesen po yan. Amen. Amen. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. You are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Amen. You are the light and you are the salt of the earth. Tayo po yun. Na hindi dapat mawala yung alat natin. Di po ba? Amen. Hindi dapat mawala yung liwanag
na nasa sa atin. Di po ba? Amen. Laging nawawala eh. No? Yung alat at liwanag natin. Okay. Dapat yung liwanag natin hindi nawawala. Now, the unity of the body of Christ is comprised when members engage in divisive behavior. Kasama po yan eh. Nakita niyo, sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 1 verse 10 in Holman Christian Standard Bible Translation, "Now I urge you, brothers, in the name of the Lord Jesus Christ," si Pablo na po ito sa mga taga-Korinto, "that all of you agree in what you say." Dapat raw, agree tayo sa mga sasabihin po natin. "And that there be no divisions among you, and that ye be united with the same understanding and same conviction." Kailangan magkaisa eh. Paano tayo magkakaisa? Siyempre po, sa politika, hindi tayo magkakaisa. Ang pagkakaisahan natin, salita ng Diyos. Magkakaiba po tayo eh. Parang damit lang yan. Pagpili ng kulay. Merong iba po sa inyo, mahilig sa berde. Kagaya po niyan, si Sister Divine. Nakaluntian. Di po ba? Sister Maria na nakakahel. Di ba? Ganun po talaga eh. Iba-iba po. Pero, paano tayo magkakaisa? Sa salita ng Panginoon. Yung mga estudyante lang rito, hindi naman lahat sa inyo po, di po ba? Engineer ang gusto. Paano ka mag-i-engineer? Bagsak ka sa mathematics, di po ba? Tapos papasok ka, engineer. Ako po, grabe. Problema yan. Di ba? Mahina ka sa mathematics, papasok ka, mag-CCPA ka, gusto mo maging accountant. Di ba? Amen. So, iba-iba po tayo. Hindi lahat magkakapare-pareho. Amen. Naintindihan natin? Malinaw po. And another thing, society suffers when Christians cultivate judgmental attitudes. Nahi-hurt yung mga taga-sanlibutan. Isipin ninyo, Christian tayo. Kahit sabihin ninyo, hindi ganun kalakas yung influence na natin, but the mere fact na malaman lang nila na Christian ka, meron silang mas mataas na respeto sa iyo. At pagkatapos malalaman nila, ganyan na nangyayari po sa atin, na tayo pala hatol, siyempre po, babagsak yung patotoo po natin. Amen. So in a time when people are increasingly skeptical of the church, negative perception surrounding judgmentalism may prevent the gospel from being heard. Wala nang epekto po ang mabuting balita eh. Paano pa sila makakakilala sa ating Panginoon? And according nga sa ginawa po na survey, no? Hindi po ito ng Okta Research po ang gumawa po nito Hindi rin po ArcLight na mga mga gumagawa ng mga survey, SWS, hindi po Barna po ito. Hindi po si Barney Barna Research sa Amerika po. In 2015, ito po ang research na nasabi po nila sa kanilang kinondak po na survey. Nearly 87% of young adults view the church as judgmental. Which is totoo. Baligtad eh. Huwag na tayong lumayo. Ito, kalit-lit ng church. Tignan ninyo, mayroong mga kasama po sa atin na parang judgmental pa rin. At madalas, kung sino'y matagal, yung pa. Alam nyo kung bakit? Kung sino'y matagal parang gangster yan Di po ba? Parang nagiging territorial Pagka bagong dating, bago ka lang sa church? Saan ka umaaten ng LG? Sinong LG na nagpapacilitate doon? Di ba nabubuli Tama? Bago ka, no? Ba't ganyan ang damit mo? Siguro bago ka. Tingnan nyo, kasi sino yung mga bully sa loob ng church? Yung mga matatagal na. Nawawala yung pangunawa. Sis, bago ka lang, no? Yung buhok mo kasi ang igsi Pero, di ba 4 months ka na umaaten, dapat mahaba na yan.
Nakaka-performance ka na dito sa church na to, hindi pa humahaba yung buhok mo na yan. Tsaka yung palda mo, ba't ganyan? Sobrang igsi. Nakikita kaluluwa mo, parang walang kaluluwa tuloy. Tama? Kung sino pa yung nasa church, siya pa ang judgmental. Hindi pa po pwedeng maunawaan dahil bago, hindi pa niya kumbaga sa natutunaw ng maigi, na-absorb yung word of God. Na kung ano yung tinuturo. No? Nasasabihan ka agad, bagong-bago eh. Dapat yung damit mo mahaba ka na talaga. Alam mo, dapat mukha sa'yo magkatulad ko, manang. Hindi ka pa nagmumukhang manang, So, kaya, bago ka lang. Kaya tuloy, natatakot ang marami po na sinasabi, ba't ganun pag Christian, nagmumukhang multo? Kung kailang na-convert, di ba, dapat glory ng Panginoon eh. Di ba? Kung kailang naging mananampalataya, tsaka naging pangit na pangit pa kayo sa di po ba? Amen. Baguhin po natin yung ganyang klaseng mga mentalidad po. Amen. Di po ba? Dahil mahaba naman yung buhok ng iba, tignan nyo naman, di ba? Parang hindi nakapagsuklay. No? Mahaba nga, mukha ka namang mangkukulam. Di po ba? Di ba? Tignan ninyo, subukan ninyo. Parang alin ang mas God-glorifying? Yung medyo maigsi, pero ayos naman. Pagkatapos, di ba? Maayos ang kulay. Di po ba? O ikaw na may kulay nga, puro puti. Pagkatapos, sabog-sabog na kala mo, para kang naghahalo nung tinatao. Bakit ganyan ang buhok mo? Judgmental eh. Tama? Di ba? Kaya dapat yung mga bully, yung mga gangster sa church, banatan po yung mga yan, yung mga gangster na yan, huwag dapat palalampasin yan. Bully-bully kayo, ipakita nyo, kamukha ni Kristo, ugali ninyo. Hindi ugaling Pariseo, parang una pag bago, mukhang Kristo, pag tumatagal, nagmumukhang Pariseo Di dapat ganyan. Tama ba? Talagang parang may kawa kayo lagi na Kasi naman, yung mga rin sa atin, matuto tayo wala namang masama magpariban po na kahit sabihin natin, taon-taon o every 6 months, di po ba? Medyo, o kaya kung di naman kayo makapagpariban, maniwala po kayo may science po ito. Just 200 strokes sa buhok po ninyo. Gaganda po buhok po ninyo. Hindi nga kayo nagsusuklay. Paano pa 200 strokes yan? Wala ka nang panriban, di ba? Tiyagain mo na lang sa 200. Di ba? Amen. Paano ko matatandaan? O baka may apo ka. Apo, bilangin mo kung ilang na ako. Tama ba? Amen. At kahit sabihin mo na sumobra ka pa sa 200, mas maganda. At kinakailangan swabe lang. Hindi naman yung parang tagang gigil na gigil ka, na galit ka. Sasama anit mo niyan. Lalong mababawasan yan. Naintindihan po ba natin? Gusto nyo pa ba? Kaya i-alis po yung pagiging judgmental. Amen. Another, according po kay Dietrich Bonhoeffer, The Cause of Discipleship. Ito ang sabi niya pa. Okay. Judging others makes us blind. Whereas love is illuminating. By judging others, we blind ourselves to our own evil. Which is true. And the grace which others are just as entitled as we are. Di ba? Parang kayo lang ang dapat na tumanggap ng grace. Tama po ba? Amen. So, in this last verse, James chapter 2, verse 12 to 13. So, whatever you say or whatever you do, remember that you will be judged by the law that sets you free.
There will be no mercy for those who have not shown mercy to others. But if you have been merciful, God will be merciful when He judges you. Amen. So sa ating pong lahat na narito, as I close, no, this entire series, not only this subject, but this entire series, no, na tinalakay po natin na regarding handling our parang dirty politics dito po sa ating pong bansa. Amen, no? So how Christians should handle the dirty world of Philippine politics, ito po ang iiwan ko po sa inyo mga katanungan. The first question that I would like to ask, no? First question, can someone political preferences affect a Christian's salvation? Tanong, dahil ba sa pinili ko na itong si politiko na to, may apekto po ba yan sa salvation ko? Kung meron, ang tanong ko, anong verse sa Bible? Yung sinasabi po dito, na dahil itong grupo na to, ng politiko pinili ko, may epekto ngayon sa kaligtasan na bigay ng Panginoon. Halimbawa, whatever, kung sino maipili ko, nasa tingin po ninyo, o muhing-muhi kayo, di po ba? Anong verse po sa Bible na maapektuhan ng kaligtasan ko? Another question, is it biblical and Christ-like to demonize someone because of their beliefs differ from yours? Political beliefs differ from yours. Ang tanong, can you support your views with Scripture? Saan nyo makikita na biblical and Christ-like yung i-demonize natin yung kapwa po natin? Na yun ay ugali ni Kristo. Si Kristo na-demonize. Pero siya, hindi po siya nan-demonize. Tama po ba? And where in Scriptures are we taught, allowed, or encouraged to demonize, humiliate, or insult someone because of their political beliefs differ from ours? Saan tinuturo na manghiya tayo? Dahil lang ito, pinili niya, ito si ganitong ano. Di ba? Kasi kung halimbawa, kagaya nung binanggit ko from the past, hindi po yan church, hindi po yan religious office. Na kinakailangan matimtiman po yung mga makukuha po natin. Amen. Napipiliin natin, sino po dyan? Ang po pwedeng sa tingin nyo mukhang Santo Papa para iboto po natin. Sige. Magbanggit kayo ng isa. O dito, sa Imus, meron bang mukhang Santo Papa po para iboto? Sa Bacoor? Ha! Napaganon lang ako. Sa Dasmariñas, sa Parañaque, sa Muntinlupa. Sino dyan na mukhang Santo Papa para iboto't karapat-dapat? Sa Manila. Sige. Sino po dyan? Ang mukhang Santo Papa pa rin. Siyempre, pag bishop ginamit ko, makagalit yun. Baka makakontempt tayo. Di ba? And where in Scriptures are we taught, allowed, or encouraged to demonize, humiliate, or insult someone because of their political beliefs differ from ours? And do you really think your personal political views make you more intelligent than those who disagree with you? Tingin mo ba? Ganito ba tayo? Yan ba ang mentalidad natin, kaisipan natin? Mas matalino ka dahil sa pinili mo? Babalikan ko yung nakaraang subject po natin. Kung mas matalino ka sa pag-a-apply ng trabaho mo, tatanungin ka lang, oy, sino binoto mo? Sino binoto mo? Sige, para malaman ko kung matalino ka. Sana, ganun na sana sa interview ng trabaho. Tama ba? Maghahanap ka ng trabaho, sino binoto mo? Para malaman ko kung matalino ka. Hindi po yun ang sukatan ng talino po. Amen. And another question,
Do you truly believe your or someone's political preferences make you better, more righteous, or holier than other? Just because pinili mo si ganito, mas righteous ka kaysa dun sa ano? Ang tanong ko, what biblical verse support that claim? Saan yun? Na kapag pinili natin si ganitong politiko, mas holy tayo. Mas righteous tayo kaysa sa kanila. Amen. Now, if the answers to all those questions are no, and they're not biblical, then why be so extremely radical or loyal to those politicians you support? Why become so obsessed with them, acting as if you died for them, but not for Christ and the gospel? Buti pa sa kanila, pwede kang makipagpatayan, pero kay Kristo, di ba, yung gospel na to, hiyang-hiya ka? Di ba? Ang lalakas mag-post about politics, pero pagka word of God, tignan ninyo kung makakapag-post. Ang tatapang, di po ba? Willing mamatay para kay ganitong politician. Hindi ka nga kilala niyan. Hindi tayo kilala niyan. Pare-pareho lang tayong ginagamit ng mga yan. Kung makipag-away tayo, parang kamag-anak mo eh. Di ba? E tapos, pagdating sa bahay, inaaway mo nanay mo. Tapang eh, di po ba? Yung hugasin, ayaw intindihin. Di ba? Sino rito mga matatalinong kabataan ang gagaling sa politika ni hindi marunong magligpit ng kumot? Kumot lang. Tapos makipagpapatayan ka pa. Sa politiko na yan, hindi ka makapaghugas ng pinggan sa bahay. Kala ko ba matalino ka? Bakit pinababayaan mo? Yung mga hugasin. Kung matalino ka, hindi mo pababayaan ng hugasin. Kung matalino ka, hindi mo papabayaan yung mga bahay nyo marumi. Maglilinis ang matalino. Amen! Tama po ba? Bago ka humawak ng mga politiko na kung sumenyas ka ng ganyan o ano, sinesenyas mo, walis muna. Walis muna. Sabihin niyo sa katabi niyo, walis muna. Sama rin, pati pinggan muna. Hindi po pwedeng makalimutan yan. Talino mo pala pagkatas, binababayaan mo yung ano, yung hugasan. Hindi maurong ano maayos, di po ba? Amen. Ayun. Tama? So, Philippians chapter 2 verse 3. Ito, may pahabol pa. Don't try to prove you are better than others. Do not be proud of yourselves, but be humble. Think of other people as being better than yourselves. And another thing, do not rejoice or don't rejoice when your enemies fall. Don't be happy when they stumble, for the Lord will be displeased with you and will turn His anger away from them. Kaya huwag kayong matutuwa kung yung hindi nyo kinagigiliwan, bumagsak siya o manghina o whatever na bad circumstances mangyari po sa kanya, kahit sabihin nyo. Minsan merong iba na kapag kami nangyari na nakaaway niya at pagkatapos may nangyaring masama, may post ka agad na status agad, karma is real. Ang bihira karma is real ka Oh. Tapos may mahabang explanation, palibasan, nilait niya ako, ganyan-ganyan. Oh. Mag-antay ka lang ng ilang buwan, babalik din yun. Makakarma Israel ka rin. Diba? Mahirap yung mga ganyan. Tama Biblia, huwag niyong ikatuwa. Kasi pag natuwa kayo, ang Diyos na kalaban niyo for the Lord will be displeased with you. Bakit? Hindi ina-expect ng Lord na ganyan ang attitude natin. Dapat nahabag tayo kahit kaaway natin. Ang turo ng Bible, pag kaaway, pinapakain eh. Tama?
Pagkaaway, pinapakain. Subukan nyo mamaya. Hindi ko naman sinabing kaaway nyo nanay nyo. Kung sino man yung opportunity na magagawa natin. And then another thing, sabi pa po rito, I will leave this quotations, no? Which I believe, one of the biggest satanic deception among some Christian believer is to fall into the trap of believing that they are superior to others because of their political views, values, and allegiances. And the sad part is in most cases, unknowingly, they are risking their faith, church involvement, ministry, and even salvation for political reasons. Ulitin ko po uli. Huwag niyong gawin. Yung ginawa na po, maling ginawa na po ng iba. Marami na po nakagawa po nito. Iniwan yung church, iniwan yung ministry. Dahil lamang po dun sa paniniwala niya, walang kwenta yung pamunuan ng church namin. Biro niyo, binoto, magnanakaw. Di po ba? Oh. Iniwan yung ministry. Ang tagal-tagal niya na nagsaserve sa Lord. O di ngayon, kung saan-saan siya ngayon pumupunta ng church po dahil lang sa ganun. Diba? Huwag tayo mag-away-away. Naintindihan po ba ninyo? Isang araw lang tayong boboto. Pagkatapos nun, tama na. Bukas, boboto tayo. Hindi ko nga kayo pinakikialaman sa mga iboboto po ninyo. Ever since. Diba? Gusto nyo yun eh. Ang salita ko lang, simpleng-simple. Trip nyo yun. Sabi nga, di ba, ng mga kabataan, walang basagan ng yan. Tama? Yun lamang po, ulitin ko. Bumoto po tayo bukas, no? At maging matalino, of course, no? But it doesn't necessarily mean, pag sinabing matalino, of course, yung pipiliin mo na yan eh, kung ano yung pamantayan na pinaniniwalaan mo. Hanapin mo eh, yung pamantayan na meron ka sa politiko na iboboto po natin. Naintindihan po ba natin? Pero, hindi ibig sabihin na mag-aaway-away po tayo, ha? Please, ha? Ha? Walang mga away po kahit na sino. Yung sasabihin ng kahit na ano na hindi maganda. Naintindihan po ba ninyo? Bukas po, kung meron malaman kayo, ito pala, binoto nito. Ayun, wag nyo naman sanang sabihang tanga. Tama? Gusto niya yun eh. Yan, po pwede. Maraming magpapakain sa akin dito. Kaganyan. Amen. So, yun lamang po. At